Nanlumo si Amelia nang mahuli niya ang asawang si Julian na nagtaksil sa kanya, kasama pa ang matalik niyang kaibigan na lubos niyang pinagkatiwalaan. Ngunit sa halip na gumuho, tahimik siyang pumasok sa isang mapanganib na laro, kung saan ang taksil ay siya mismong pumirma sa paglipat ng lahat ng ari-arian. Paano nabaligtad ng isang babaeng niloko ang kapalaran at nakuha ang hustisyang para sa sarili niya? Ang umaga sa Acacia Estates ay palaging may dalang kapayapaan. Sumisilip ang ginintuang sinag ng araw sa pagitan ng mga kurtinang seda sa kanilang master's bedroom, gumuguhit ng liwanag sa perpektong mukha ni Julian habang mahimbing pa itong natutulog. Para kay Amelia Reyes, ang tanawing ito ang kanyang paraiso. 5 taon na silang kasal, ngunit sa tuwing pagmamasdan niya ang kanyang asawa, bumabalik ang kilig na parang unang pagkikita. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gisingin si Julian. Ang amoy ng sariwang kape barako mula sa baba ay humahalimuyak na, isang ritual na sinimulan niya para sa asawa. Habang naghahanda siya ng almusal, bacon, eggs at garlic rice, ang paborito nito, naramdaman niya ang 2 malalakas na braso na yumakap mula sa kanyang likuran. "Good morning, my love," bulong ni Julian. Ang hininga nito'y mainit sa kanyang leeg. Hinalikan siya nito sa pisngi. Humarap si Amelia, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Good morning. Maaga ka yatang nagising. Akala ko pagod ka sa biyahe mo kahapon." "I can never be too tired for you," sagot ni Julian at hinapit siya papalapit. "Besides, mamimiss na naman kita. 2 days din ako sa Cebu for that business meeting." Hinaplos ni Amelia ang pisngi ng asawa. 2 days lang naman. "Mag-iingat ka doon ha. Tumawag ka kapag nakarating ka na." "Of course," sabi ni Julian. "Bago ako umalis, gusto ko lang sabihin ulit kung gaano kita kamahal. You are my everything, Amy. Everything I do for us, for our future." Naniwala si Amelia. Bawat salita, bawat haplos, bawat titig. Paano siyang hindi maniniwala? Si Julian ang kanyang mundo. Matapos ang almusal, habang nag-aayos si Julian ng kanyang necktie sa harap ng salamin, lumapit si Amelia dala ang itim na leather briefcase nito. Inayos niya ang kwelyo ng polo ng asawa, isang kilos na naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. "There. Perfect," sabi niya. Ngumiti si Julian, ang nangiting unang nagpatibok ng kanyang puso. Hinawakan nito ang kanyang muka at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, mainit, pamilyar, at nagpapatunay ng pagmamahal. "I love you, Amy," sabi nito matapos ang halik. "I love you too." "Ingat," sagot niya. Pinanood niya itong maglakad palabas ng pinto, sumakay sa kanyang makintab na sasakyan at kumaway bago tuluyang mawala sa kanto. Napabuntong hininga si Amelia, isang buntong hininga ng kaligayahan. Bumalik siya sa kanilang silid upang ayusin ang mga naiwang gamit ni Julian. Simple lang naman ang pinaghubaran nitong damit na kailangang ilagay sa laundry basket. Kinuha niya ang mamahaling suit vest na suot nito kagabi mula sa isang business dinner. Habang kinakapan niya ang mga bulsa, isang kaugali ang ginagawa niya bago labhan ang mga damit, may naramdaman siyang isang pirasong papel. Inilabas niya ito. Isa itong resibo, credit card receipt. Nangunot ang kanyang noo. Ang pangalan ng tindahan ay Diamante Jewelers, isang kilalang tindahan ng mga alahas sa Greenbelt. Ang petsa, kahapon. At ang nakasulat na binili, Celeste Diamond Necklace. Napasinghap si Amelia nang makita ang halaga. Halos kalahating milyon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siguro sorpresa ito para sa kanya. Malapit na ang kanilang anniversary. Napangiti siya sa isiping iyon. Napakaisip talaga ni Julian. Ngunit bakit tila may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib? Isang malamig na pakiramdam ang unti-unting gumapang sa kanyang kalamnan.
Ibinalik niya ang resibo sa bulsa at ipinagpatuloy ang pag-aayos. Ngunit ang isip niya'y hindi na mapakali. Nang mapadaan siya sa study table kung saan madalas magtrabaho si Julian, nakita niya ang iPad nito na naiwan. Karaniwan itong daladala ng asawa niya. Bigla, umilaw ang screen. Isang notifikasyon, isang iMessage, ang mga account nila ay nakasync. Isang bagay na hindi niya pinapansin dati dahil sa buong pagtitiwala niya. Ngayon, tila may sariling isip ang kanyang mga paa na nagdala sa kanya palapit dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mensahe mula sa isang contact na may pangalang ID. Ang mga salita ay tila mga punyal na bumaon sa kanyang puso. Can't wait to wear this tonight, Jay. The necklace is beautiful. See you at our special place. Parang huminto ang mundo ni Amelia. Nanlamig ang buo niyang katawan at tila nabingi siya sa katahimikan ng silid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. The necklace. Ang kwintas. Hindi maari. Baka nagkakamali lang siya. Baka business client lang. Isang pasasalamat. Maraming posibleng dahilan. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang makausap ang isang taong makakaintindi sa kanya. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang mga daliri nanginginig. Habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Ang kanyang best friend. Ang kanyang matatakbuhan sa lahat ng oras. Dinial niya ang numero ni Isabel. Nagring ito. 1, 2, 3. Ngunit walang sumasagot. Ang tawag niya ay napunta sa voicemail. Napasabunot si Amelia sa kanyang buhok. Ang pagkalito at takot ay nagsisimulang maging isang malaking alon ng sakit. Muli niyang sinulyapan ang iPad. Ang mga mata niya'y muling napako sa mga letrang nagpadala ng mensahe. ID, T. At doon, sa isang iglap na parang kidlat na tumama sa kanyang kaluluwa, ang lahat ay naging malinaw. Ang inisyal, ang hindi pagsagot sa tawag. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Isabel. Diaz. Ang mga letrang ID ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Amelia. Parang isang sirang plaka na walang tigil. Isabel Diaz. Ang kanyang best friend. Ang kapatid na hindi niya kadugo. Ang kumare niya. Ang ninang na sana ng magiging anak nila. Hindi. Imposible. Sa loob ng isang oras, nakaupo lang si Amelia sa gilid ng kanilang kama. Hawak ang telepono, nakatitig sa kawalan. Ang bawat masasayang alaala nila ni Isabel, ang tawanan, ang iyakan, ang mga sikretong tanging silang dalawa lang ang nakakaalam, ay isa-isang bumabalik. Sinasampal siya. Sinasabing nagkakamali lang siya ng hinala. Dahil sa desperasyon na patunayang mali ang kanyang kutob, muli niyang sinubukang tawagan si Isabel. Ngunit gaya kanina, diretso lang ito sa voicemail. Nag-iwan siya ng mensahe, pilit pinapakalma ang nanginginig na boses. Belle, it's me, Amy. Pwede ba tayong magkita? May kailangan lang akong itanong. Please, tawagan mo ako pagka-receive mo nito. Ilang minuto pa at tumunog ang kanyang telepono. Si Isabel. Amy, sorry, nasa meeting lang ako kanina. Ano yon? Bakit parang ang seryoso ng boses mo? Masayang bati nito sa kabilang linya, walang bahid ng kahit anong pagkakasala. Nakahinga ng maluwag si Amelia. Siguro nga nag-overthink lang siya. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, sa paborito nating coffee shop sa BGC. Sure, papunta na rin ako dyan. See you in 30? Okay, see you. Sagot ni Amelia, kahit paano'y gumaan ang dibdib. Ang coffee shop ay abala gaya ng dati, ngunit para kay Amelia, ang ingay sa paligid ay hindi tumatagos sa kanyang pandinig. Nakaupo siya sa kanilang pwesto, sa may bintana. Pinaglalaruan ng tasa ng kapeng hindi niya magawang inumin. Maya-maya pa, dumating si Isabel. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos,
at ang ngiti sa labi ay kasing liwanag ng araw. Amy, sorry, traffic, sabi nito habang umuupo sa tapat niya at humalik sa kanyang pisngi. Ano ba yung importanteng sasabihin mo? Kinabahan naman ako sa'yo. Tinitigan ni Amelia ang kaibigan. Ang mukhang iyon. Ang mukhang pinagkakatiwalaan niya nang higit pa sa sarili niya. Paano niya sisimulan? Belle. Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May nakita kasi ako sa gamit ni Julian. Nangunot ang noo ni Isabel. Ang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Ano yon? Huminga ng malalim si Amelia bago inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang screenshot ng mensahe. Itong message, galing sa ID. Tiningnan ito ni Isabel. Sandali itong natigilan, ngunit mabilis ding napalitan ng pagkalito ang kanyang mukha. Oh, ID. Sino yan? Ikaw ba yan, Belle? Diretsong tanong ni Amelia. Ang mga matay nagsusumamong sana ay hindi ang sagot na kinatatakutan niya ang marinig. Biglang tumawa si Isabel, isang tawang tila nagulat at naaliw. Ano? Ako? Amy? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit naman ako magpapadala ng ganyang message kay Julian? Dahil sa inisyal, mahinang sabi ni Amelia. At may nakita akong resibo para sa isang mamahaling kwintas. Kahapon niya binili. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nasasaktang ekspresyon. Amy, paano mo naiisip na magagawa ko yun sa'yo? Sa tin. Sa isang iglap, tila nagbalik ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Naalala ni Amelia noong college sila, noong sabay silang umiyak dahil sa kanilang unang heartbreak. Magkayakap sila noon sa dorm, nangangakong hinding-hindi nila sasaktan ng isa't isa, na sila ang magiging sandalan ng bawat isa habang buhay. Best friends tayo since college, Amy, sabi ni Isabel. Ang boses ay nagsimula nang mangilid sa luha. Pamilya na ang turingan natin. Alam mo yan? Pero sino si ID? Giit ni Amelia, kahit na nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkakasala. Napabuntong hininga si Isabel at umiling-iling. Okay, fine. Sasabihin ko na sa'yo, kahit confidential pa dapat. Si ID. She's Isabella Dominguez, isang napakayamang ko kliyente na tinatry naming i-close ni Julian para sa isang malaking real estate deal. Napakaselan niya kaya kami mismo ni Julian ang personal na humahawak sa kanya. At yung kwintas, corporate gift yun, pasasalamat. J stands for Julian's company, hindi para sa kanya. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit may isang bagay na hindi pa rin tama. Pero bakit? Bakit parang ang personal ng message niya? Our special place? Tanong ni Amelia. Umirap si Isabel, tila naasar. Hay nako, Amy, ganoon talaga. Yung matandang yun, eccentric. Our special place, ang tawag niya sa paborito niyang restaurant kung saan kami laging nagmi-meeting. Look, I'm sorry kung nag-alala ka. Dapat pala sinabi na namin sa'yo ni Julian agad. Pero seryoso, nasasaktan ako na ako agad ang naisip mo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Sa amin ni Julian? Pagkatapos ng lahat, ito ang iisipin mo tungkol sa akin? Sa puntong yon, gumuho ang determinasyon ni Amelia. Ang sakit sa mga mata ng kanyang kaibigan ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang konsensya. Niyakap niya ito. Sorry. Sorry, Belle, sabi niya habang umiiyak na rin. Naguguluhan lang ako. Natakot ako. Patawarin mo ako. Shh, okay lang, sabi ni Isabel habang hinahaplos ang kanyang likod. Naiintindihan ko. Kalimutan na natin to, okay? Huwag mo nang isipin. Umuwi si Amelia na mas magulo pa ang isip kaysa kanina. Gusto niyang maniwala kay Isabel. Gustong-gusto niyang maniwala na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na boses
na bumubulong na may mga pirasong hindi pa rin nagtutugma. Pagdating niya sa kanilang bahay sa Acacia Estates, ang katahimikan ay tila mas nakakabingi. Pakiramdam niya, ang paraisong kanyang ginagalawan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Habang papasok siya sa gate, may napansin siyang isang delivery rider na naghihintay. "Ma'am Amelia Reyes po?" tanong ng rider. "Ako nga," sagot niya. "May package po para sa inyo." Inabot nito ang isang maliit na brown na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat sa malinis na pagkakasulat. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumabalik. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, wala itong sulat. Wala itong kahit anong paliwanag. Ang laman lang nito ay isang itim na USB flash drive. Minaneho ni Julian Santos ang kanyang sasakyan pauwi sa Acacia Estates. Hindi mula sa airport ng Cebu, kundi mula sa isang marangyang condominium sa Makati, kung saan siya at si Isabel ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maalis. Naging perpekto ang lahat. Si Isabel ay masaya sa bago nitong kwintas. At siya, pagkatapos ng 2 araw na business trip, ay uuwi sa kanyang tapat at mapagmahal na asawa. He had the best of both worlds. Iyon ang palaging nasa isip niya. Si Amelia ang kanyang perpektong asawa, maganda, matalino, mula sa mabuting pamilya, at ang pundasyon ng kanyang katatagan sa lipunan. Si Isabel naman ang kanyang apoy, mapusok, sabik, at ang nagpapaalala sa kanyang siya pa rin ang lalaking kayang makuha ang lahat ng gusto niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-manage silang dalawa ng maayos. Ngunit pagpasok niya sa kanilang mansyon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, sasalubungin siya ni Amelia ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik. Ngayon, wala. Natagpuan niya si Amelia sa kanilang sala, nakaupo sa sofa, nakatingin sa bintana. Hindi man lang ito lumingon nang maramdaman ang kanyang pagdating. "My love, I'm home," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Dahan-dahang lumingon si Amelia. Ang mga mata nito'y malamig, walang emosyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang asawa. Nawala ang kislap, nawala ang init. Isang pakiramdam ng kaba ang biglang dumaloy sa kanyang sistema. She knows, naisip niya. But how much does she know? "Kumusta ang biyahe?" tanong ni Amelia. Ang boses ay patag at walang buhay. "Okay naman, nakakapagod," sagot niya habang lumalapit at sinusubukang umupo sa tabi nito. Ngunit bahagyang umusod si Amelia, nagbibigay ng distansya. Doon na niya naintindihan, hindi ito simpleng tampo. This was serious. Oras na para sa kanyang pinakamagaling na pag-arte. "Amy," panimula niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "May kailangan akong aminin sa'yo." Tumingin ito sa kanya. Naghihintay. Lumuhod si Julian sa harap ni Amelia. Isang galaw na ilang beses na niyang ginawa sa mga pelikula at alam niyang palaging epektibo. Hinawakan niya ang mga kamay nito, malamig na parang yelo. "Patawarin mo ako," sabi niya. Tinitiyak na may panginginig sa kanyang boses. "May nagawa akong isang malaking pagkakamali." Hindi umimik si Amelia, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Good. She's listening. Yung tungkol kay Isabella Dominguez, totoo. Kliyente siya. Pero naging masyado kaming malapit. Wala namang nangyari, I swear on my life, Amy. Pero inamin ko, nagpadala ako sa sitwasyon. I let her get too close. Ako ang may kasalanan. At yung kwintas, isang pagkakamali, yon. Isang hangal na desisyon na pinagsisisihan ko ng sobra-sobra. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Amelia. Para kay Julian, iyon ay senyales ng kahinaan. Senyales na naniniwala ito sa kanya. Please, Amy, huwag kang manahimik. Magalit ka.
Sumigaw ka. Anything but this silence. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Sa wakas, nagsalita si Amelia. Paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Ito na ang pagkakataon niya. Tumayo siya. Ang muka ay puno ng determinasyon. I will prove it to you. Gagawin ko ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo. At may naisip na akong paraan. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang pinakamalaking alas. Maghiwalay tayo, sabi niya. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha ni Amelia. Ano? Isang pekeng hiwalayan. Mabilis niyang dugtong. Let's file for a legal separation. On paper. Para lang ipakita sa iyo na seryoso ako. Isang parusa para sa sarili ko. Bibigyan kita ng space. At sa panahong yun, aayusin ko ang lahat ng gusot na to. Itataboy ko si Isabela Dominguez palayo. I will prove to you na ikaw lang ang pipiliin ko. Paulit-ulit. Ang plano ay perpekto. Sa pamamagitan ng legal separation, maaari niyang ilipat ang ilang assets sa pangalan ni Isabel nang hindi ka hinahinala bilang bahagi ng pag-aayos ng gusot sa kliyente. Pagkatapos ng ilang buwan, kapag malamig na ang ulo ni Amelia, babalikan niya ito at ang lahat ay babalik sa dati. Mananalo siya. Para saan pa, Julian? Tanong ni Amelia. Ang boses ay basag na. Para sa tin, sagot niya. Hinahaplos ang pisngi nito. Para patunayan ko sa'yo na handa akong isugal ang lahat para lang manatili ka sa akin. This is the only way I can earn back your trust. Please, my love, pag-isipan mo. Hinalikan niya ito sa noo at iniwan sa sala para mag-isip. Sa totoo lang, kailangan niyang tawagan si Isabel. Pumasok siya sa kanyang study, isinara ang pinto at agad na dinial ang numero nito. Hello, mahal, sagot ni Isabel. Ang boses ay malambing. It's done, sabi ni Julian. Isang mapagmataas na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. I pitched the plan. Kinagat niya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Isabel sa kabilang linya. Ang galing mo talaga. Umiyak ba siya? Parang aso sa ulan, biro ni Julian. Hook, line, and sinker. Konting tiis na lang, mahal. Once the papers are processed, I can start moving our funds. Pagkatapos ng ilang buwan, atin na ang mundo. I can't wait. I love you, Jay. I love you too, Belle. Sige na, baba ko na. Baka magtaka pa si Saint Amelia. Paglabas niya ng study, nakita niya si Amelia na nakatayo sa pasilyo, naghihintay. Ang mga mata nito ay namumugto, ang mukha ay pagod. Ang puso ni Julian ay napuno ng tagumpay. Napakadali, isip niya. She can't live without me. Lumapit siya rito, muling isinuot ang maskara ng isang nagsisising asawa. Amy, I'm so sorry. Tumingin sa kanya si Amelia. Sa isang saglit, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya mabasa. Isang kislap ng lamig. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng luha. Marahil ay imahinasyon niya lang yon. Payag ako. Ang dalawang salitang yon ay musika sa pandinig ni Julian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Itinatago ang nangiti ng tagumpay sa buhok nito. Thank you, my love. Bulong niya. You won't regret this. Ngunit habang yakap niya ito, hindi niya naramdaman na ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay hindi na ang Ameliang kanyang kilala. Ang babaeng iyon ay nagsisimula ng magplano ng sarili niyang laro. Nang umalis si Julian para sa kanyang sinasabing importanteng pulong na alam na ngayon ni Amelia ay isa lamang dahilan para makipagkita kay Isabel, naiwan siyang mag-isa sa kanilang malawak at malamig na bahay. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga mamahaling vase, ang malalambot na carpet, ang mga larawan nilang mag-asawa sa dingding. Lahat ng ito ay mga saksi sa isang kasinungalingan. Ang yakap ni Julian kanina, ang mga luhang pumatak mula sa mga mata nito habang humihingi ng tawad,
ang pangako ng pagbabago. Lahat ay abo na lamang na ngayon. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang itim na USB drive. Maliit na bagay, magaan, ngunit parang pasan nito ang bigat ng buong mundo. Ito ang katotohanang maaaring tuluyang dumurog sa natitira pa niyang puso o maging sandata para sa kanyang muling pagbangon. Pumunta siya sa kanyang personal na study, isang maliit na silid na puno ng mga libro, ang kanyang santuwaryo na malayo sa negosyo at pagkukunwari ni Julian. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang sarili, bago isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Isang folder lang ang laman nito, walang pangalan, walang label. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang dos-dosenang mga litrato. Parang sinasaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Amelia sa bawat pag-click. Si Julian at Isabel magkasama sa isang yate, nakangiti sa kamera habang nakapalibot ang braso ni Julian sa baywang ng kanyang best friend. Si Julian at Isabel nagtatawanan habang kumakain sa isang pribadong restaurant, nag-iinuman ng alak na para bang wala silang tinatapakang tao. At ang huling litrato, ang pinakamasakit sa lahat. Si Isabel, suot ang Celeste diamond necklace. Ang kwintas na akala ni Amelia ay para sa kanya. Nakapikit si Isabel habang hinahalikan siya ni Julian sa pisngi. Ang neono, ang ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan ay puno ng tagumpay. Puno ng pangaagaw. Tumulo ang mga luha ni Amelia. Sunod-sunod. Walang tigil. Ang sakit ay pisikal, parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa screen. Sa dulo ng folder, may isang video file. Pinilit niyang igalaw ang kanyang kamay para i-play ito. Ang video ay maikli lamang, malabo at tila kuha mula sa malayo. Marahil ay galing sa isang CCTV o spy camera. Nasa isang hotel lounge sina Julian at Isabel. Magkatabi silang nakaupo sa isang plush sofa. May mga kopitan ng wine sa kanilang harapan. Ang audio ay medyo mahina, kaya kinailangan niyang ilapit ang kanyang tainga sa speaker. Ang boses ni Isabel ang unang narinig niya. Malambing, pero may halong lason. Sigurado ka bang hindi niya malalaman, Jay? Baka maghinala si Amelia. Matalino yon. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Julian, isang tawang puno ng kayabangan na hindi pa niya narinig kailanman. Si Amy? Masyado siyang tiwala sa akin, Belle. Mahal na mahal ako noon. Kahit anong sabihin ko, paniniwalaan niya. She's smart academically, yes. But when it comes to me, she's blind. Bulag siya sa pag-ibig. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig para pigilan ang paghikbi. I hate it, sagot ni Isabel sa video. Ang boses ay puno ng pait. I hate seeing her with what's supposed to be mine. Ang yaman, ang bahay, ikaw. Dapat sa akin ang lahat ng yan simula pa nung college. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Isabel at hinalikan ito. Konting tiis na lang. Magiging rin ang lahat ng dapat ay sayo noon pa. Once na maaprubahan ang legal separation plan ko, I can start moving the assets without her knowing. Papaniwalain natin siyang temporary lang yon. Pero by the time she realizes what's happening, it will be too late. Akin na ang lahat. Atin na ang lahat. At siya? Maiiwan siyang luhaan sa malaking bahay na hindi na kanya. Tumigil ang video. Ang katahimikan na sumunod sa loob ng kwarto ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nanlamig ang buong katawan ni Amelia. Ang mga luhang kanina'y walang tigil sa pagpatak ay biglang natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas malamig, at mas mapanganib. Isang malinaw na pagkaunawa. Hindi lang ito simpleng kataksilan. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pagnanasa. Ito ay isang planadong paninira. Isang matagal ng sabwatan para kunin ang lahat sa kanya. Ang alok ni Julian kanina, ang pagluhod nito, ang mga luha nito. Lahat ay isang malaking pag-arte. Isa siyang hangal na naniwala
Sa bawat linya ng kanilang perpektong script, bulag pala ha? Bulong ni Amelia sa sarili. Ang boses niya ay wala ng bahid ng iyak. Ito ay matigas na. Tingnan natin kung sino ang tunay na bulag. Isinara niya ang laptop ng padabog. Tumayo siya at nagpunta sa banyo. Hinilamusan niya ang kanyang mukha. Binura ang mga bakas ng luha. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng durog at talunan ay unti-unting naglaho. Sa kanyang lugar, isang bagong Amelia ang isinilang. Isang babaeng may apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang magtagumpay sila. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang gumuho. Kung laro ang gusto nila, ibibigay niya ito sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang gagawa ng mga patakaran. Nagbihis siya ng maayos, isang power suit na matagal na niyang hindi nasusuot. Kinuha niya ang USB at ang folder ng legal separation proposal na iniwan ni Julian. Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan palabas ng Acacia Estates patungo sa Makati CBD. Hindi siya pupunta sa opisina ni Julian. Pupunta siya sa kaisa-isang tao na alam niyang hindi siya lolokohin. Ang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, si Attorney Roberto De Leon. Pagpasok niya sa opisina ni Attorney De Leon, sinalubong siya nito ng isang nag-aalalang tingin. Kilala siya nito mula pagkabata. Alam nito agad na may mali. Amelia? Hija? Bati ng matandang abogado. Anong nangyari? Bakit biglaan ang pagpunta mo? Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Amelia ang folder ng proposal sa mesa. Gusto ni Julian ng legal separation, tito. Fake separation daw, para maayos namin ang pagsasama namin. Binasa ni Attorney De Leon ang dokumento. Habang tumatagal, kumukunot ang noo nito at sa huli, napapailing na lamang na may kasamang sarkastikong tawa. Fake separation? Sabi ng abogado. Tinanggal ang kanyang salamin. Amelia, walang ganitong klase ng laro sa batas. Ito ay isang trap. Kapag pinirmahan mo ito, sa mga kondisyong nakasaad dito, binibigyan mo siya ng kalayaan na gawin ang gusto niya sa mga conjugal properties ninyo habang hiwalay kayo. Alam ko, tito, sagot ni Amelia ng mariin. Alam ko na ang plano niya. May babae siya, si Isabel, at plano nilang ubusin ang pera ko. Natigilan si Attorney De Leon. Tinitigan siya nito ng seryoso. Kung ganoon, bakit ka nandito? Dapat ay nagsasampa na tayo ng kaso. Adultery? Psychological violence? Pwede nating ipaglaban yan. Hindi. Mabilis na sagot ni Amelia. Kung kakasuhan ko siya ngayon, magiging mahabang proseso yan. Itatago niya ang mga assets. Magaling siya magtago. Gusto ko ng mabilis. Gusto ko, siya mismo ang magbibigay sa akin ng lahat. Naguguluhan man, nakinig ang abogado. Anong ibig mong sabihin? Ang yaman na ipinagmamalaki niya. Ang kumpanya, ang mga investments. Di ba galing yun lahat sa mana ko kay Papa? Tanong ni Amelia. Tumango si Attorney De Leon. Oo, ang trust fund mo ang ginamit na kapital para sa Santos Corporation. Si Julian ang nagpapatakbo at siya ang nakapangalan sa maraming titulo dahil ipinagkatiwala mo sa kanya. Pero technically at morally, pera mo yon. Masyado na siyang naging kampante, tito. Nakalimutan na niyang empleyado lang siya ni Papa dati. Malamig na sabi ni Amelia, gagamitin ko ang plano niya laban sa kanya. Gusto niya ng separation para patunayan ang pagmamahal niya? Pwes, bibigyan ko siya ng hamon. Inilabas ni Amelia ang isang pirasong papel at nagsimulang magsulat ng mga points. Papayag ako sa legal separation, tito. Pero may kondisyon. Sasabihin ko sa kanya na para maniwala ako na babalik siya at para maniwala ako na hindi niya ako iiwan, kailangan niyang ilipat ang lahat ng major assets, ang bahay, ang shares sa kumpanya, ang mga lupa, sa pangalan ko. Nanlaki ang mata ni Attorney De Leon.
Hihingiin mo ang lahat? Sasabihin ko sa kanya na security ko lang to, na hawak ko lang pansamantala habang hiwalay kami. Dahil ang alam niya, tanga ako. Ang alam niya, bulag ako sa pag-ibig. Iisipin niya na kapag nagkabalikan kami, after a few months, mababawi niya rin yun lahat dahil asawa ko siya. Napangiti ng dahan-dahan si Atty. De Leon. Nakita niya ang talino ng yumaong ama ni Amelia sa mga mata ng anak nito. Ang galing! Dahil sa sobrang yabang niya at sa sobrang kagustuhan niyang makuha ang kalayaan para makasama ang kabit niya, pipirma siya. Iisipin niyang formality lang yon. Eksakto? Sabi ni Amelia. Drop the contract, Tito. A deed of absolute sale and transfer. Gawin mong airtight. Yung tipong kapag pinirmahan niya, wala na siyang kawala. Walang bawian. Agad na tumawag si Atty. De Leon sa kanyang sekretary. I-prepare mo ang mga dokumento. Ngayon din. Habang hinihintay nilang matapos ang mga kontrata, tumayo si Amelia at lumapit sa bintana. Tanaw ang skyline ng Makati. Ang araw ay palubog na. Nagkukulay dugo ang kalangitan. Naalala niya ang mukha ni Julian kaninang umaga. Ang halik nito, ang mga kasinungalingan. Akala nila, sila ang naglalaro. Bulong niya sa hangin. Inabot sa kanya ni Atty. De Leon ang mainit-init pang mga dokumento. Ito na, Amelia. Isang pirma niya lang dito. At sa sandaling manotaryuhan ito, sayo na ang lahat. Magiging pulubi siya sa isang iglap. Tinanggap ni Amelia ang mga papel. Hinaplos niya ang mga ito na parang isang sandata. Wala nang takot sa kanyang dibdib. Wala nang pag-aalinlangan. Tiningnan niya ang abogado at ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng panganib. Let's begin the show. Oh, para kay Isabel Diaz, ang tagumpay ay may lasang champagne at amoy ng bagong bili na leather bag. Habang naglalakad siya sa loob ng Greenbelt, bitbit ang 5 paper bags mula sa mga mamahaling butik. Isang ngiti ng kasiyahan ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Bawat tapak ng kanyang stiletto heels sa makintab na sahig ay parang isang deklarasyon, ako na ang reyna. Akin na ang lahat ng ito. Ipinakita niya sa kahera ang supplementary credit card na may pangalang Julian Santos. Sa isip niya, ang pangalan na dapat nakasulat doon ay Isabel Santos. Malapit na. Napakalapit na. Habang hinihintay niya ang resibo, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang damit na suot niya, ang alahas, ang ayos niya, lahat ay pinaghandaan. Ito ang buhay na nararapat sa kanya. Hindi ang simpleng buhay ni Amelia. Si Amelia, sa kanyang paningin, ay isang babaeng walang kulay. Boring, masyadong mabait, masyadong mapagtiwala. Hindi nito deserve ang isang tulad ni Julian. Hindi nito deserve ang yaman na minana lang nito. Siya, si Isabel, siya ang lumaban. Siya ang naghintay. Siya ang gumawa ng paraan. Kaya dapat lang na sa kanya mapunta ang gantimpala. Parang kailan lang, ang mundo nilang tatlo ay ibang-iba. Naalala niya ang isang hapon sa university cafeteria. 10 taon na ang nakalilipas, ang amoy ng murang pagkain at ang ingay ng mga estudyante. Magkaharap sila noon ni Julian sa isang maliit na mesa. Hawak ni Julian ang kanyang mga kamay. Belle, sabi nito, ang boses ay seryoso. Alam mong mahal kita. Mahal din kita, Jay. Sagot niya. Ang puso'y puno ng pag-ibig. Pero, kailangan nating maging praktikal, dugtong ni Julian. Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Kailangan kong umangat sa buhay. Para sa tinto. Doon na nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Si Amelia Reyes, yung anak ng may-ari ng Reyes Holdings. Nililigawan ko siya. Diretsong pag-amin ni Julian. Belle, this is a once-in-a-lifetime opportunity. It's not just about love, it's about our future. Kapag naging kami, kapag nakuha ko ang tiwala ng pamilya niya, magiging secured na tayo habang buhay.
Parang sinampal si Isabel ng katotohanan. So ipinagpalit mo ako sa pera? Ang tanong niya. Ang luhay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi sa ganoon. Mabilis na sagot ni Julian. Isipin mo na lang na investment to. Isang sakripisyo. Pangako, Belle. Babalikan kita. Kapag nasa akin na ang lahat, babalikan kita at magiging atin ang lahat ng ito. Pangako yan. Ang pangakong yon, iyon ang pinanghawakan ni Isabel sa loob ng 10 taon. 10 taon ng pagkukunwari bilang matalik na kaibigan ni Amelia. 10 taon ng pagtitiis na makita silang masaya. 10 taon ng pagpaplano. At ngayon, ang araw ng paniningil ay dumating na. Bumalik siya sa kasalukuyan nang iabot sa kanya ng kahera ang paper bag. "Thank you, ma'am. Come again." Ngumiti siya. "I will?" "Definitely." Umupo siya sa isang coffee shop sa labas. Inilapag ang kanyang mga pinamili. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Julian. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niya ng kumpirmasyon. "Hello, mahal?" Sagot ni Julian sa kabilang linya. Medyo pabulong. "Hi, Jay. Miss me already?" Malamig niyang tanong. "Namimiss ko na yung business trip natin." Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Julian. "Me too, pero kailangan nating mag-ingat ngayon. Mahirap na." "So kailan pa ba matatapos to, Jay?" Tanong niya. Ang pagkainip ay hindi na maitago sa kanyang boses. "I'm tired of hiding. Gusto ko nang maging opisyal na tayo. Gusto ko nang tumira sa bahay na yon bilang Mrs. Santos." "Konting tiis na lang, mahal," sagot ni Julian. "We have to play this perfectly." Sinimulan na ng mga abogado ang papeles para sa separation. A few more weeks. Kailangan nating makuha ang buong tiwala ni Amelia sa plano. "Baka mamaya bumalik ka na naman sa kanya," sabi ni Isabel. Ang insecurity ay biglang sumulpot. "Baka bigla mong maisip na mas mahal mo pa rin pala ang perfect wife mo." "Hey!" Mariing sabi ni Julian. "Ikaw ang pinili ko noon pa, Belle. Na-delay lang. This time, we're finishing it, okay? Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Mag-shopping ka na lang muna. I-enjoy mo ang card. You deserve it." Bahagyang gumaan ang loob ni Isabel. "Okay, sige na, I love you." "I love you too," sagot ni Julian bago ibaba ang tawag. Sumimsim siya sa kanyang kape, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Napangiti siyang muli. Siya ang nanalo. Siya ang nagwagi sa huli. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Hindi galing kay Julian. Isang unknown number. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. "Enjoying things that aren't yours. Some debts are paid with more than money." Biglang nanlamig ang kapeng iniinom ni Isabel. Nilingon niya ang kanyang paligid. Ang puso'y biglang kumabog ng malakas. Sino ito? Paano nalaman ng taong ito? Ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at pagdududa. Ang hapunan sa bahay ng mga Santos ay palaging isang formal na okasyon. Kahit pa silang dalawa lang ni Julian ang magkaharap. Nakahain ang pagkain sa kanilang mamahaling Villeroy and Bosch na plato. Kumikinang ang mga kubyertos na pilak sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Ito ang entablado ni Amelia. At handa na siyang gampanan ang kanyang papel. Mula nang bumalik siya galing sa opisina ni Attorney De Leon, isinuot niya ang isang maskara. Ang maskara ng isang asawang wasak ang puso, nalilito. Ngunit handang kumapit kahit sa pinakamaliit na pag-asa. Hindi na siya malamig. Pinalitan niya ito ng isang malungkot na kahinaan na alam niyang hindi matatanggihan ni Julian. Tahimik silang kumakain nang basagin niya ang katahimikan. "Julian!" Mahina niyang sabi. "Hindi tumitingin dito. Pinag-isipan ko yung alok mo." Agad na ibinaba ni Julian ang kanyang kubyertos. "Ito na." "And?" Tanong nito. Pilit na tinatago ang pananabik sa kanyang boses. Dahan-dahan siyang tumingin sa asawa.
Sinisiguradong ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natatakot ako. Amin niya, ang boses ay nanginginig. Natatakot ako na kapag pumayag ako, baka hindi ka na bumalik. Baka ito na ang paraan mo para tuluyan akong iwan. Lumipat si Julian sa upuan sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mangyayari yun, Amy. Pangako. This is for us. Para muli mong maramdaman na ako ang lalaking karapat-dapat sa'yo. Iyon ang cue niya. Umiling siya. Hinila ang kanyang kamay. Salita lang yan, Julian. Sabi niya ng may pait. Paano ako maniniwala sa mga salita kung ang mga gawa mo ay iba ang sinasabi? Then tell me what to do. Gagawin ko. Desperadong sabi ni Julian na sakto sa kanyang plano. Huminga ng malalim si Amelia. Tila nag-aalangan. Kung seryoso ka talaga na babalik ka sa akin, kung gusto mo talagang patunayan na ako pa rin ang mahal mo at hindi mo ako tatakasan, may isang paraan lang para mapanatag ang loob ko. Ano yon? Habang hiwalay tayo, sabi niya, binibigyang diin ang salitang iyon. Gusto ko, nasa akin ang seguridad, ang patunay na may babalikan ka pa. Tumingin siya sa mga mata nito. I-transfer mo sa pangalan ko ang lahat ng mahahalagang ari-arian. Ang bahay, ang mga shares sa kumpanya, ang mga lupa sa Tagaytay, lahat. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Julian. Sandali itong natigilan. Ngunit bago pa ito makaprotesta, mabilis niyang idinugtong, ang boses ay parang isang bulong ng isang desperadong babae. Hindi para kunin ko, Julian. Para lang to sa kapanatagan ko. Isang security deposit. Para habang wala ka, alam kong may rason kang bumalik. Para alam kong hindi mo ako iiwan na walang-wala. Kapag nagkabalikan na tayo, kapag naayos na natin to, syempre, ibabalik ko rin sa'yo ang lahat. Formality lang to para sa'kin, para sa tiwala ko. Pinagmasdan niyang mabuti ang reaksyon ni Julian. Nakita niya ang pagtakbo ng isip nito sa likod ng mga mata nito. Kinakalkula ang sitwasyon at gaya ng inaasahan niya, ang kayabangan ni Julian ang nanaig. Nakita nito ang isang babaeng hangal at emosyonal na humihingi ng isang bagay na walang kwenta dahil sa isip ni Julian, madali niya itong mababawi sa huli. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa labi ni Julian. Hinawakan nitong muli ang kanyang kamay. Kung yan ang kailangan mo para maniwala ulit sa akin, Amy, kung yan ang magpapatunay ng pagmamahal ko, payag ako. Nakahinga ng maluwag si Amelia, ngunit ipinakita niya ito bilang isang hininga ng ginhawa at pasasalamat. Niyakap niya ito. Salamat, Julian. Salamat. Habang nakayakap siya, ang mukha niya ay nakatago sa balikat nito. At doon, sa lugar na hindi nito makikita, isang malamig at kalkuladong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinabukasan, inilapag niya sa study table ni Julian ang isang makapal na folder ng mga dokumento na inihanda ni Attorney De Leon. Ito na yung mga papeles, sabi niya nang may pagkahiya. Pinatingnan ko na kay Tito Roberto para siguraduhing maayos lahat. Kinuha ito ni Julian, tila hindi gaanong interesado. Binuklat niya ito ng mabilis. Ang mga matay tinatakbo lang ang mga titulo. Deed of absolute sale, transfer of shares, deed of assignment. Para sa kanya, mga papel lang ito para sa isang palabas. Isang palabas para makuha ang gusto niya. Okay? This looks standard, sabi nito. Kinukuha ang kanyang mamahaling pluma. Saan ako pipirma? Itinuro ni Amelia ang mga linya. Isa-isa. Bawat pirma ni Julian sa papel ay parang isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Ang tunog ng dulo ng pluma sa papel ay musika sa kanyang pandinig. Habang pumipirma si Julian, mabilis na sinabi ni Amelia, "Salamat talaga, Jay. Dahil dito, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ko." Ngumiti lang si Julian
Ang isip ay nasa ibang lugar na, nasa kay Isabel, sa kanilang kinabukasan. Anything for you, my love. Matapos ang huling pirma, isinara ni Julian ang folder at ibinigay sa kanya. Ayan na, masaya ka na? Tumango si Amelia. Isang matamis at inosenteng ngiti ang ibinigay niya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang isip niya ay nagsasaya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Julian. Nang gabing iyon, habang naliligo si Julian, kinuha ni Amelia ang pagkakataon. Kinuha niya ang telepono nito na nagcha-charge sa tabi ng kama. Ilang segundo lang ang kailangan niya para i-install ang isang spy application na matagal na niyang inaral. Mabilis, walang bakas. Kinahaponan, umalis si Julian para sa isa na namang pulong. Umupo si Amelia sa kanyang study, isinaksak ang kanyang earphones sa telepono at binuksan ang application. Live niyang naririnig ang lahat mula sa mikropono ng telepono ni Julian. Narinig niya ang pagdial, narinig niyang sumagot si Isabel, at narinig niya ang boses ng kanyang asawa, puno ng pananabik at tagumpay na hindi para sa kanya. Nagawa ko na, mahal, sabi ni Julian. Pumirma na ako sa mga love contract niya. Konting ayos na lang sa mga abogado. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Sa kabilang linya, narinig niya ang tawa ni Isabel. Pinatay ni Amelia ang application. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Tumingin siya sa folder ng mga dokumentong nakapirma na sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang pirma na lang ang kulang, ang pirma niya. At pagkatapos, notaryo. Ang sayaw ay malapit nang matapos at malapit na niyang sipain ang kanyang kapareha palabas ng entablado. Para kay Julian Santos, ang mga sumunod na araw ay dapat sanang puno ng pasensya at tahimik na paghihintay. Ang mga dokumento ay nasa kamay na ng mga abogado para sa notarization at pagproseso. Ang plano niya ay gumugulong ng perpekto. Ang kailangan na lang niyang gawin ay umarte bilang isang nagsisising asawa sa bahay at bilang isang makapangyarihang CEO sa kanyang opisina. Ngunit ang kapayapaan na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, napalitan ito ng isang hindi maipaliwanag na kabalisahan. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Nasa gitna siya ng isang mahalagang pulong sa kanyang opisina, tinatalakay ang isang malaking proyekto sa Palawan. Ang kliyente, isang matagal ng kasosyo na si Mr. Tan, ay sigurado na sa kanilang deal. Formalidad na lang ang hinihintay. Okay, so we're all set. I'll have my assistant send over the final contract this afternoon. Mayabang na sabi ni Julian sa board. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay balisa. Sir Julian, sorry to interrupt. Si Mr. Tan po, nasa linya. Urgent daw. Nangunot ang noo ni Julian. Okay. Take a 5-minute break, everyone. Kinuha niya ang telepono. Henry, napatawag kami ka. I was just about to send the contract. Julian, sabi ni Mr. Tan sa kabilang linya. Ang boses ay tila hindi komportable. I'm sorry, but we have to pull out of the Palawan project. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Julian. What? What are you talking about? We've been working on this for 6 months. Everything is settled. I know. I can't explain everything right now. Pero may mga impormasyon kaming natanggap. Some issues about your company's financial stability. We can't risk it. I'm really sorry, Julian. Bago pa man makasagot si Julian, ibinaba na ni Mr. Tan ang tawag. Financial stability? What the hell? Bulong ni Julian sa sarili. Ang Santos Corp ay mas matatag kaysa dati. It doesn't make sense. Ipinagwalang bahala niya ito. Marahil ay may ibang deal lang si Mr. Tan. Ganoon naman sa negosyo. Ngunit ang insidente ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Kinahapunan. Habang papauwi na siya, may napansin siyang isang itim na sedan na nakaparada sa tapat ng kanyang office building. Wala namang kakaiba dito. Ngunit nang dumaan siya, pakiramdam niya'y may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng mga heavily tinted na bintana. Napailing siya.
Praning ka lang, Julian. Ngunit kinabukasan, nandoon na naman ang kotse. Sa parehong pwesto, hindi gumagalaw. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay nagsimulang kumapit sa kanya. Sa mall, sa restaurant, kahit sa golf course, palagi siyang napapalingon sa kanyang likuran. Hinahanap ang mga aninong tila sumusunod sa kanya. Ang pinakapinagtataka niya ay ang pagbabago sa kilos ni Amelia. Inaasahan niyang daratnan niya itong malungkot, umiiyak, o nagkukulong sa kwarto. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Si Amelia ay naging kalmado, masyadong kalmado. Natagpuan niya itong isang hapon sa kanilang hardin. Payapang nag-aalaga ng mga puting rosas, humuhuni pa ng isang pamilyar na kanta. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito at sa isang iglap, nakita ni Julian ang babaeng una niyang minahal. Ngunit may iba na. Ang kahinaan ay napalitan ng isang hindi matukoy na katatagan. Amy, tawag niya. Lumingon ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi. Oh, Julian, ang aga mo yata. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi niya napigilang itanong. Itinigil ni Amelia ang kanyang ginagawa at tiningnan siya. Bakit? Dapat ba akong malungkot? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Isang space para ayusin ang lahat? Sinusunod ko lang ang plano mo. Nagtitiwala ako sa iyo na aayusin mo ang lahat. Mayroong sarkasmo sa huling mga salita nito na hindi niya mawari kung totoo o imahinasyon niya lang. Your calmness is unusual, sabi niya. Ngumiti si Amelia, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngangiting misteryoso. Siguro, natututunan ko lang maging matatag para sa sarili ko, para sa Tin. Pagkatapos ay tumalikod na ito at ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa mga rosas. Iniwan si Julian na mas lalong naguguluhan. Ang katahimikan ni Amelia ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw o away. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga kopya ng dokumentong pinirmahan niya. Standard naman lahat, walang kahina-hinala. Mga simpleng transfer documents, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Si Attorney Mendoza, ang kanyang personal na abogado. Mendoza, napatawag ka? Gabi na sabi niya. Julian, I have to ask you something and please be honest with me. Sabi ng abogado, ang boses ay seryoso at nag-aalala. Yung mga dokumento para sa legal separation niyo ni Amelia, nakita mo na ba ang final copies? Oo naman, ako ang pumirma. Mayabang na sagot ni Julian. Why? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Julian, kailangan mong bawiin ang mga yon. Now, kausap ko ang isa sa mga staff ni De Leon kanina sa isang event. May nabanggit siya. Julian, the documents you signed, they weren't just simple transfer documents for a temporary separation. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Julian. What do you mean? May isang unusual clause doon, Julian. Isang deed of absolute sale na isinama sa gitna ng mga papeles. Hindi lang ito pansamantalang paglilipat. Ibinenta mo ng legal ang lahat. Ang bahay, ang stocks, lahat. For a nominal fee. It was highly irregular. But with your signature, it's ironclad. It's legal. Nabitiwan ni Julian ang hawak niyang kupitan ng alak. Nabasag ito sa sahig. Kumalat ang pulang alak na parang dugo. What? Nauutal niyang tanong. Ang boses ay halos hindi na lumabas. Julian, sabi ng abogado. She tricked you. Amelia tricked you. Ang opisina ni Attorney Roberto De Leon ay nababalot ng isang katahimikang nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang pag-ikot ng mga kamay ng antigong grandfather clock sa sulok. Para kay Amelia, ang bawat segundo ay parang isang oras.
Nakaupo siya ng tuwid sa isang leather na upuan sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa tabi niya, si Attorney De Leon, kalmado at profesional. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang folder, ang hatol sa kinabukasan ni Julian. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Amelia. Ito na ang araw ng huling pirma. Ang puso niya'y kumakarera. Isang halo ng takot at pag-asa. Takot na baka sa huling sandali ay umatras si Julian. Pag-asa na sa wakas ay makakamit na niya ang katarungan. Eksaktong 3:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Julian. Hindi ito ang Julian na kanyang kilala. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng isang balisang anyo. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling suit ay tila lukot. At ang kanyang mga mata ay mailap. Tila may hinahanap na panganib sa bawat sulok. Ang amoy ng alak ay bahagyang kumakapit sa kanyang hininga. "Amelia," sabi niya. Ang boses ay garalgal. Hindi nito pinansin si Attorney De Leon. "Kailangan nating mag-usap. Nandito tayo para pumirma, Julian." Kalmadong sagot ni Amelia. Pilit na itinatago ang panginginig sa kanyang boses. "Hindi ako pipirma hanggat hindi mo ipinapaliwanag to," sabi niya. Ang boses ay tumaas. Inilabas niya ang isang kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang note mula sa kanyang abogado. "Deed of absolute sale? Ano to, Amelia? Akala ko ba formality lang? Akala ko ba security deposit lang? Bakit parang ibinebenta ko sa'yo ang lahat ng pinaghirapan ko?" Tumingin si Amelia kay Atty. De Leon na tumangulang ng bahagya. Ito na ang simula ng laban. Huminga ng malalim si Amelia bago tumayo at hinarap ang asawa. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ang mga luha ay parte ng kanyang sandata. "Pinaghirapan mo?" tanong niya. Ang boses ay basag, ngunit may diin. "Julian, kailan ka pa naging sinungaling sa sarili mo? Ang perang ipinuhunan sa kumpanyang yan, saan galing? Ang bahay na tinitirhan natin, kaninong pamilya ang nagtayo? Ang lahat ng yan ay galing kay Papa." Natigilan si Julian. "Ipinagkatiwala sa iyo ni Papa ang lahat." Pagpapatuloy ni Amelia, ang bawat salita ay may bigat. "Dahil naniwala siyang mamahalin mo ako, naaalagaan mo ako at ang lahat ng iniwan niya para sa akin. Ang hinihiling ko lang ngayon ay isang patunay, isang piraso ng papel na magsasabing tutuparin mo ang pangako mo sa kanya, na tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Pero kung pati yan, ipagkakait mo." Umiling si Amelia, tila sumusuko na. "Kung mas mahalaga sa iyo ang mga papel na yan, kaysa sa tiwala ko, kaysa sa alaala ni Papa, kung ganyan na talaga kalamig ang puso mo, sige, huwag kang pumirma." Kinuha niya ang kanyang bag sa upuan. "Uuwi na ako. Kalimutan na natin ang lahat. Ang pag-ibig, ang kasal, ang mga pangako. Tapos na." Nagsimula siyang maglakad papunta sa pinto. Ito ang kanyang huling baraha, ang pagsuko. "Sandali!" sigaw ni Julian. Huminto si Amelia, ngunit hindi lumingon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Julian, isang tunog ng pagkatalo. Ang kayabangan nito ay nilamon ng takot. Takot na masira ang kanyang perpektong plano. Kung aalis si Amelia ngayon, wala na siyang babalikan. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan niyang itago. "Sige," sabi ni Julian. Ang boses ay mas mahina na. "Sige na, pipirmahan ko na." Dahan-dahang lumingon si Amelia. Ang kanyang mukha ay larawan ng kalungkutan, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay sumisigaw sa tagumpay. Bumalik si Julian sa mesa, umupo ng mabigat. Tiningnan niya si Attorney De Leon ng masama, na parang sinisisi ito sa lahat. Kinuha niya ang plumang nakapatong sa ibabaw ng dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang dulo ng pluma ay lumapat sa papel, sa unang linya. Ang tunog ng pagkaskas nito sa papel ay ang tanging ingay sa buong silid.
Isang pirma, dalawa, tatlo. Habang pumipirma si Julian, ang mga alaala ng kanilang pagsasama ay mabilis na dumaan sa isip ni Amelia. Ang una nilang pagkikita, ang kanilang kasal, ang mga masayang sandali. Isang maliit na kirot ang kanyang naramdaman, isang paalam sa nakaraan. Ngunit mabilis itong napalitan ng imahe ni Julian at Isabel na nagtatawanan, na nagbura sa lahat ng bahid ng awa sa kanyang puso. Sa wakas, narating ni Julian ang huling pahina, ang huling linya, ang huling pirma. Itinuldok niya ang pluma sa papel, isang kilos na puno ng bigat at pag-aatubili. Ang itim na tinta ay kumalat, sinisilyuhan ang kanyang kapalaran. Binitiwan niya ang pluma, sumandal siya sa upuan, tila nauubusan ng lakas. Tumingin siya kay Amelia. Ayan na, masaya ka na ba? Bago pa man makasagot si Amelia, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Blag! Ang malakas na pagbukas ng pinto ay yumanig sa buong silid. Si Attorney Mendoza, ang personal na abogado ni Julian, ang pumasok na humahangos, ang muka ay namumutla at pinagpapawisan. Huwag! Sigaw nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. Julian, huwag mong pipirmahan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Attorney Mendoza ay napako sa mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang sariwang tinta ng pirma ni Julian. Sa bawat mahalagang pahina, ang kanyang mga balikat ay napabagsak sa pagkatalo. It's too late! Bulong nito. Napapailing. God, Julian, what have you done? Napatayo si Julian. Ang pagkalito sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng takot. Anong ibig mong sabihin? Mendoza, anong nangyayari dito? Ngunit hindi ang kanyang abogado ang sumagot. Si Attorney De Leon ang dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang mga pinirmahang dokumento, inayos ang mga ito ng may autoridad, at tiningnan si Julian ng diretso sa mga mata. Ang kaninang palakaibigang Tito Roberto ay naglaho na. Ang kaharap ni Julian ngayon ay isang bihasang abogado na handang ipaglaban ang kanyang kliyente. Mr. Santos, panimula ni Attorney De Leon, ang boses ay kalmado ngunit matalas. Ang pinirmahan ninyo ay hindi lamang isang simpleng kasunduan para sa isang pansamantalang legal separation. Ipinakita niya ang isang pahina sa gitna ng mga dokumento. This is a deed of absolute sale. Malinaw na nakasaad dito na ipinagbibili ninyo sa halagang napagkasunduan ang lahat ng inyong karapatan at pag-aari sa inyong conjugal properties kay Miss Amelia Reyes. Ito ay isang ganap at legal na pagbebenta. No, that's a trick. That's not what we agreed on. Sigaw ni Julian, itinuturo si Amelia. Amy, tell them this is just a show. Para lang sa tinto. At ito naman, pagpapatuloy ni Attorney De Leon, hindi pinapansin ang pagsigaw ni Julian, ay isang transfer of shares kung saan isinasalin ninyo ang lahat ng inyong stocks sa Santos Corporation kay Miss Reyes. At ito, ang deed of assignment para sa lahat ng iba pang assets. Lahat ng ito ay notarized, legal, at may bisa na sa sandaling ito. Kinuha ni Attorney De Leon ang isang selyo at itinatak ito sa bawat dokumento ng may diin. Stamp, stamp, stamp. Ang bawat tunog ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Julian. Sa madaling salita, Mr. Santos, pagtatapos ng abogado. Sa sandaling ito, ang bahay na tinitirhan ninyo, ang kotseng minamaneho ninyo, ang kumpanyang pinapatakbo ninyo. Lahat ng yan ay ganap at legal ng pag-aari ni Miss Amelia Reyes. Wala nang bawian. Parang gumuho ang mundo ni Julian. Ang mga salita ni Attorney De Leon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Wala nang bawian. Hindi totoo to. Bulong niya, ang mga matay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Tumingin siya kay Amelia na nananatiling tahimik at nakaupo sa kanyang silya.
Ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa kanina ay wala na. Amy, sabi niya, ang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Lumapit siya at hinawakan ito sa braso. Amy, ano to? Isang biro lang to, di ba? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal mo ako. Please, Amy, talk to me. Dahan-dahang tiningnan ni Amelia ang kamay ni Julian na nakahawak sa kanyang braso. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga mata ni Amelia ay hindi na puno ng luha o sakit. Ang mga ito'y malamig, kasing lamig ng yelo. Marahan niyang inalis ang kamay ni Julian. Walang pag-aalinlangan. Bakit, Julian? Tanong niya. Ang boses ay payapa, ngunit puno ng talim. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang paniwalain ako sa isang palabas? Natigilan si Julian. Akala mo ba hindi ko alam? Pagpapatuloy ni Amelia, ang bawat salita ay isang sampal. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa iyo at kay Isabel? Ang lihim ninyo sa kolehiyo? Ang plano ninyong kunin ang lahat sa akin? Namutla si Julian. Paano? Bulag ako sa pag-ibig, di ba? Tanong ni Amelia, ginagamit ang mismong mga salitang narinig niya sa video. Masyado akong tiwala sa'yo, kaya kahit anong sabihin mo, paniniwalaan ko. Yan ang sinabi mo, hindi ba? Sa sandaling iyon, naintindihan ni Julian ang lahat. Ang USB, ang katahimikan ni Amelia, ang mga anino. Lahat ay parte ng isang mas malaking plano. Ang biktima ay naging mangangaso. Ang tupa ay naging isang lobo. Wala siyang masabi. Ang lahat ng kanyang talino at kayabangan ay naglaho. Tumayo si Amelia. Inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya si Julian mula ulo hanggang paa. Hindi na may galit, kundi may awa. Hindi ako galit, Julian. Naaawa ako sa'yo. Dahil sa sobrang talino mo, naging tanga ka. Nilinlang mo ang sarili mo. The meeting is over. Mariing sabi ni Attorney De Leon, kinukuha ang mga orihinal na dokumento at inilalagay sa isang safe. Si Julian ay naiwang nakatayo sa gitna ng silid, tulala, talunan. Lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa pamamagitan ng panlilinlang ay gumuho sa isang pirma lamang. Naglakad si Amelia papunta sa pinto. Huminto siya. Kinuha ang kanyang car keys mula sa bag. Tiningnan niya ang keychain kung saan nakasabit din ang susi ng kotse ni Julian. Tinanggal niya ito mula sa pagkakakabit. Lumingon siya at inihagis ang susi sa mesa sa harap ni Julian. Umalingaw-ngaw ang kalansing nito sa tahimik na silid. Makakaalis ka na sa opisina ng abogado ko. Huminto siya sandali. Tinitigan ito nang may huling patak ng lamig. At sa bahay ko, nagmaneho si Amelia pauwi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, gumaan ang kanyang paghinga. Walang bigat sa kanyang dibdib, walang anino ng pagdududa. Ang digmaan ay tapos na, nanalo siya. Pagpasok niya sa gate ng Acacia Estates, ang bahay na minsan niyang tinawag na kanila ay tila mas maliwanag. Ito na ngayon ay kanya. Isang simbolo hindi ng isang sirang pamilya, kundi ng kanyang muling pagkabuo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagbukas niya ng pinto, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Nakakalat ang mga maleta sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang mga damit ni Julian mula sa walk-in closet ay nagkalat sa sahig. At si Julian mismo, ang kanyang asawa o dating asawa, ay galit na naghahagis ng mga gamit sa loob ng isang kahon. Ang mukha ay puno ng pawis at pagkatalo. Hindi siya napansin ni Julian. Masyado itong abala sa kanyang pagkasira. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Isabel. Nakangiti ito mula tenga hanggang tenga. Bit-bit ang isang bote ng mamahaling champagne. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida. Handang-handa para sa isang selebrasyon. Mahal. Masayang bati ni Isabel, hindi pa napapansin ang kaguluhan. Nasaan ka?
We should be celebrating. I brought champagne. Nakuha ko na rin ang susi para sa bago nating kondo. Ngunit ang ngiti niya ay unti-unting naglaho nang makita niya ang itsura ni Julian at ang nagkalat na mga gamit. Jay, anong nangyayari dito? Bakit ka nag-iimpake? Humarap si Julian, ang mga matay nanlilisik sa galit. Tapos na, Isabel. Tapos na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Wala na, sigaw ni Julian. Sinipa ang isang kahon. Ang bahay, ang kumpanya, ang pera. Lahat kinuha niya. Kinuha ni Amelia ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi. Paanong nangyari yun? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Nilin lang niya ako. Sabi ni Julian, itinuturo ang sarili. Pinirmahan ko ang lahat dahil sa'yo. Dahil sa sobrang pagkaatat mong makuha ang lahat ng ito. Ako pa ang sinisisi mo? Ganting sigaw ni Isabel. Kasalanan mo to. Masyado kang mayabang. Minaliit mo siya. Akala mo kung sino kang matalino. Yun pala, isang pirma mo lang pala ang katapat mo. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang boses ang pumutol sa lahat. Kalmado, malamig, puno ng awtoridad. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Sabay silang napalingon. Doon, sa may hagdanan, nakatayo si Amelia. Nakapameywang, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Tinitingnan niya sila na parang mga basurang kailangan niyang walisin palabas. Amelia, nauutal na sabi ni Isabel, biglang nawala ang tapang. Hindi siya pinansin ni Amelia. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Julian. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na natamo mo sa opisina ng abogado? Kailangan mo pa talagang magkalat dito? Amelia, please. Let's talk. Pagmamakaawa ni Julian. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sabi ni Amelia. Ibinaling niya ang tingin kay Isabel, ang dating matalik niyang kaibigan. At ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay parang yelo. Ang ganda ng kwintas mo. Bagay na babagay sa'yo. Mukha kang mga agaw. Namula si Isabel sa galit at hiya. Wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Putol ni Amelia. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nasa loob ka ng pamamahay ko, kasama ang asawa ko, dating asawa ko, at ako pa, ang walang karapatan? Naglakad siya papalapit. Kinuha ang USB mula sa kanyang bag at iwinagayway ito sa harap nila. Akala niyo ba? Hindi ko alam. Akala niyo ba? Ang tanga-tanga ko? Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Mula sa plano ninyong fake separation hanggang sa pinakaugat ng lahat ng to. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang lihim ninyo sa kolehiyo. Ang pangako ni Julian na babalikan ka niya kapag nakuha na niya ang yaman ng pamilya ko. Sa puntong yon parang binuhusan ng yelo ang dalawa. Lahat ng kanilang mga sikreto ay nakalantad na. Kaya pala, sabi ni Amelia, napapailing. Kaya pala kahit anong gawin ko, pakiramdam ko may kulang. Dahil simulat sa pool, ang pagsasama natin ay isang malaking investment lang para sa'yo, Julian. At ikaw naman, Isabel, isa kang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Kasalanan mo to? Sigaw ni Isabel kay Julian, puno ng pagkasuklam. Kung naging mas maingat ka lang sana, kung hindi ka lang naging kampante. Ako pa ngayon, ganti ni Julian. Kung hindi dahil sa'yo at sa pagiging maluho mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Tahimik na sana ang buhay ko. Habang sila'y nagsisisihan at nagsusumbatan na parang mga aso't pusa, si Amelia ay payapang nanonood lang. Wala na siyang nararamdamang sakit. Wala na ring galit. Tanging awa na lang sa dalawang taong sinira ang kanilang mga sarili dahil sa kasakiman. Tapos na ba ang palabas? Tanong niya. Ang boses ay pagod na. Huminto ang dalawa at napatingin sa kanya.
Kinuha ni Amelia ang kanyang telepono at nagdial sa intercom na konektado sa guardhouse ng kanilang subdivision. "Hello? Security?" Sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Si Mrs. Amelia Reyes po ito ng Block 4, Lot 6. Nagkatinginan si Julian at Isabel. Ang takot ay nagsimula nang gumuhit sa kanilang mga mukha. May 2 trespassers po dito sa property ko. Isang Julian Santos at isang Isabel Diaz. Pwede po bang paki-escort sila palabas ng village? Salamat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na hanging dala ng Vermonts ay nagsisimula ng maramdaman, ngunit para kay Amelia, ang bawat umaga ay mas mainit at mas maliwanag kaysa dati. Ang conference room ng Santos Corporation na ngayon ay opisyal nang bumalik sa dati nitong pangalan, ang Reyes Holdings, ay puno ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Dati, sa mga bihirang pagkakataon na dumadalo si Amelia sa mga pagpupulong, siya ay isang tahimik na anino lamang sa tabi ni Julian. Ngayon, siya ang nakaupo sa dulo ng mesa, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama. "The Q3 reports are promising," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa habang binubuklat ang mga dokumento. "But I want us to be more aggressive with our digital marketing. I've reviewed the proposal from the marketing team. It's good, but it's too safe. I want a new one on my desk by Monday. Something bold, something that says Reyes Holdings is back." Ang mga miyembro ng board na dati sumusunod lamang sa bawat utos ni Julian ay sabay-sabay na tumango sa kanya. Nakita nila ang pagbabago. Ang babaeng minsan nilang minaliit ay isa na ngayong leader na may pananaw at determinasyon, walang bakas ng nasirang asawa. Ang kaharap nila ay ang tunay na tagapagmana. Meeting adjourned. Pagtatapos niya, pag-uwi niya sa kanyang bahay sa Acacia Estates, hindi na ang katahimikan ng kalungkutan ang sumasalubong sa kanya, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Nagpalit siya ng damit at lumabas sa hardin. Ito ang kanyang naging santuwaryo. Hawak ang isang pares ng gunting na panghardin. Sinimulan niyang gupitin ang mga lanta at tuyong sanga ng mga rosas. Ang bawat gupit ay parang isang simbolikong pagputol sa mga natitirang koneksyon niya sa masakit na nakaraan. Ang mga tinik na minsay sumugat sa kanya ay hindi na niya iniinda. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa loob ng 6 na buwan, marami siyang natutunan. Natutunan niyang patawarin ang sarili niya sa pagiging bulag. Natutunan niyang muling buuin ang kanyang tiwala sa sarili, hindi sa ibang tao. At higit sa lahat, natutunan niyang mahanap ang kaligayahan sa sarili niya. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Attorney De Leon. "Hello, Tito." Masaya niyang bati. "Amelia, Hija, I have an update for you," sabi ng abogado sa kabilang linya. "Tungkol saan po ito?" "It's about Julian Santos and Isabel Diaz." Huminto sa paggupit si Amelia. Hindi niya inaasahan ito. Ano pong nangyari sa kanila? "Well," sabi ni Attorney De Leon, "the rumors are true. After they were kicked out of your house, they tried to live together, but without the money and the lifestyle, it seems their love didn't last. Naghiwalay sila ng may malaking away. Julian tried to start a new business, but his reputation is ruined. He's in deep debt. As for Miss Diaz, umalis na raw pabalik ng probinsya. Walang nakakaalam kung nasaan na siya." Nakinig lang si Amelia. Inasahan niya na makakaramdam siya ng saya, ng pagganti. Ngunit wala. Ang naramdaman niya lang ay isang malalim na awa. Awa para sa 2 taong sinira ang lahat para sa wala. "Salamat po sa update, Tito," sabi lang niya. "Are you okay, Hija?" "Opo, Tito. I'm okay," sagot niya. At totoo iyon. Masaya na po ako. Pagkababa niya ng telepono, ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa kanyang mga rosas. Ang tagumpay niya ay hindi ang pagbagsak nila. Ang tunay niyang tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya
Sa sandaling ito, nang papalubog na ang araw, pumasok na siya sa loob. Sinalubong siya ng kanilang kasambahay na si Manang Fe, na matapat na nanilbihan sa pamilya niya mula pa noon. "Ma'am Amelia, may sulat po na dumating para sa inyo," sabi ni Manang Fe. Iniabot ang isang puting sobre. Kinuha ito ni Amelia. Simple lang, walang return address. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat sa harap. Ngunit sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kilalang kilala niya ang sulat kamay na yon. Ang mga letrang yon na minsan niyang minahal, ang nagsulat ng daan-daang love letters para sa kanya noon. Ito ay sulat kamay ni Julian. Hawak ni Amelia ang sobre. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay hindi katumbas ng bigat ng mga alaala na dala ng sulat kamay ni Julian. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Bawat kurba ng pagsulat ay pamilyar, nakaukit sa kanyang memorya mula sa daan-daang mga sulat at notes na ibinigay nito sa kanya sa loob ng maraming taon. Dati, ang makita lang ang sulat kamay na ito ay sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ngayon, wala. Tanging isang tahimik na kuryosidad na lamang ang naroon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Isang pirasong papel lang ang laman. Tiniklop niya ito at sinimulang basahin. "Mahal kong Amelia," panimula nito. "Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay may natitira pa, kahit katiting na puwang sa puso mo para sa akin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong ang sakit na idinulot ko sa'yo ay hindi kayang mabura ng kahit anong salita. Pero sinusulat ko pa rin ito. Umaasang kahit paano'y marinig mo ang pagsisisi ng isang taong nawala ang lahat dahil sa sarili niyang kahangalan." Nagpatuloy sa pagbasa si Amelia. Hindi kumunot ang kanyang noo. Hindi bumilis ang kanyang paghinga. Tila nagbabasa lang siya ng isang lumang dyaryo, isang balitang matagal nang nangyari at wala nang kaugnayan sa kasalukuyan. Si Isabel, nilason niya ang isip ko. Ang galit niya sa mundo, ang inggit niya sa'yo, dinamay niya ako. Nabulag ako sa mga pangako niya, sa apoy na akala ko'y pag-ibig. Ngunit ngayon, sa gitna ng kawalan, napagtanto ko na ang lahat ng yon ay huwad. Ang pag-ibig na totoo, ang tahanang totoo, ay nasa sayo pala, nasasa sa atin. Napailing ng bahagya si Amelia. Kahit sa huli, naninisi pa rin siya ng iba. Hindi pa rin niya kayang akuin ang lahat. Nagsisimula ako ulit sa wala, Amelia. At sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang naiisip ko. Ang mga ngiti mo, ang pag-aalaga mo, ang pagmamahal na ibinigay mo ng buong-buo na walang pag-aalinlangan. Iyon ang mga bagay na ipinagpalit ko sa kasakiman. Patawarin mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa mga masasayang alaala na minsan nating pinagsaluhan. Kung mabibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, kahit bilang kaibigan lang, pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ulit sa paningin mo. Nagmamahal, Julian. Tinapos ni Amelia ang pagbabasa. Tiniklop niyang muli ang sulat. Ang inaasahan niyang galit ay hindi dumating. Ang inaasahan niyang saya sa paghihirap nito ay wala rin doon. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa. Awa sa isang lalaking minsan niyang minahal ng sobra, na ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Isang taong nawala sa sarili niyang laro. Tumayo si Amelia at naglakad papunta sa balkonahe ng kanyang silid. Tanaw mula roon ang buong hardin at ang papalubog na araw na nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel, rosas at lila. Tiningnan niyang muli ang sulat sa kanyang kamay. Ang mga salita ng pagsisisi, ang mga salita ng pagmamakaawa. Ngunit ang mga salitang ito ay para sa isang Amelia na wala na. Ang babaeng iyon ay namatay na noong araw na nakita niya ang mga litrato sa USB. Ang babaeng iyon ay inilibing na niya kasama ng lahat ng kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng pagsisisi ni Julian para maging buo. Hindi na niya kailangan ng paghingi nito ng tawad para maging malaya.
Dahil ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili niya. Pinatawad na niya ang sarili niya. At iyon ang pinakamahalaga. Narinig niya ang marahang tunog ng pagkapunit ng papel. Dahan-dahan niyang pinunit ang sulat sa gitna. Pagkatapos ay sa gitna ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito sa kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hinayaan niyang tangayin ng malamig na hangin nang dapit hapon ang mga piraso ng papel. Sumayaw ang mga ito sa hangin, parang mga puting paru-paro. Unti-unting naglaho sa papalubog na liwanag, dala ang huling bigat ng kanyang nakaraan. Pinanood niya itong maglaho hanggang sa wala nang natira. Isang malalim na hininga nang ginhawa ang kanyang pinakawalan. Isang ngiti, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mag-isa siya, ngunit hindi nag-iisa. Handa na siya. Handa na siya para sa bagong umaga. Handa na siya para sa kanyang kalayaan. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang sakit ng pagtataksil ay hindi ang wakas, kundi simula ng paggising at muling pagbangon. Kapag ang katotohanan ay tuluyang lumantad, ang mga nanloko ay hindi makakatakas sa bunga ng kanilang mga ginawa. At ang taong nasaktan ay may kakayahang bawiin hindi lang ang nawala sa kanya, kundi pati ang respeto sa sarili. Ang hustisya ay maaring mabagal, ngunit tiyak itong dumarating sa mga marunong maghintay at lumaban ng matalino. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpapatawad sa sarili at sa pagpiling huwag manatiling biktima. Kapag pinili mong maging matatag at malaya, walang sino man ang may karapatang yurakan ka muli. Ang bagong buhay ay nagsisimula lamang kapag pinakawalan mo ang nakaraan at pinili mong unahin ang sarili mong dignidad. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Mananahimik ka ba o lalaban para sa karapatan mo? Naranasan mo na rin bang masaktan ng pagtataksil? Paano ka bumangon? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Lagi kaming narito para makinig, umunawa, at samahan ka sa bawat kwento ng paghilom at pagbangon.